Spirit and truth. For the last time, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see your face to face. I worship you, Spirit and truth. I worship you, Spirit and truth. Okay, at bago tayo dumako sa panalangin, ayos ko basahin muna ang ating teksto sa book of Samuel, 1 Samuel chapter 8, verse 4 to 7. So Tagalog na lang tayo. Okay, sabi dito ay nang magkagayoy, nagpipisan ang mga matanda ng Israel at naparoon kay Samuel sa Ramata at kanilang sinabi sa kanya, narito ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon nga'y lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel ng kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. Verse 7, at sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang idinakwil, kundi dinakwil nila ako upang huwag ako maghari sa kanila. Verse 8, ayon sa lahat ng gawa na kanilang ginawa, mula ng araw na ihaon ko sila sa Egypto hanggang sa araw na ito, sa kanilang pag-iiwan sa akin at paglilingkod sa ibang mga Diyos, ay gayon ay ginawa nila sa akin. Verse 9, ngayon, nga'y dinggin mo ang kanilang tinig, gayon may tatanggik kang mainam sa kanila at ipapakilala mo sa kanila ang paraan ng hari na maghahari sa kanila. Ito ang mga salita ng Panginoon. Nais kong pamagatan nito ang haring itinakwil. Okay, so tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dahil itong muli ang iyong mga salita na aming pong binasa. Patuloy na ikaw po magpala at magpalago ng mga salita mo. Limitasyon po ang aking karunungan at kaalaman sa iyong mga salita. Pero Panginoon, ay ikaw po ang nagmamayari ng iyong mga salita. Kung sasamahan mo kami, Panginoon, ay magagawa namin, Panginoon, makapakinig, makapangusap ng walang limitasyon, Panginoon. Dahil, Panginoon, ikaw ay sasamahan mo po kami. Naniniwala kami na sa aming kalagitnaan ng tree of life, Panginoon, na ikaw ang mapapakain sa amin, Panginoon. At hayaan mo po mahipukan namin sa pamamagitan ng aming pananampalataya. At kami po ay makabahagi, Panginoon, at makain namin ng iyong mga salita. At Panginoon, kung kami may nagkulang, hindi kami ng pamanhin, kami po ay pagpasensyahan muna, Panginoon, sa mga bagay na aming po mga kahinaan. At Panginoon, sa iba namin mga kapatiran na hindi namin kasama ngayon, Panginoon, ay sa'yo namin kinukomit ng lahat ng bagay. Maraming po salamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen at Amen. So, masyado pong mabilis ay okay. So, salamat sa Panginoon. At ngayong umaga ay nais kong pamagatan topic na ito. Alam ko, marami tayong narinig na dito, pero actually, mga bagay pa rin ako nagugulat. Binabasa ko na marami pa rin yung ibilang Panginoon dito sa bagay na ito. Itong ating tinakwil. Okay, balik tayo sa talata, sis. Okay, so dito sa, kung babalikan natin mga kapatid, itong bayang Israel, alam natin nang galing ang bayang Israel sa ating amang si Abraham. Si amang Abraham, galing siya sa doon sa bayan ng isang bayan, at si Abraham ay tinawag ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ay pumunta sa isang dako na may patutunguhan sa iyo. Sabi niya, doon ay magpapasimula ako ng isang bansa sa iyo. Diba? Yun po yung kwento. So, si Abraham ay nagkaanak, at mahabang panahon, si Abraham ay nangako ang Diyos na magkakaroon sa isang anak, ang pangalan po Isaac.
So kahit minsan hindi nagduda si Abraham na siya ay hindi tutupad ng Diyos ang kanyang pangako, nagantay siya ng 25 years at binigay ng Diyos Isaac. Okay? Kasi sabi ng Diyos ay magpapasimula ako ng isang bansa sa iyo, pero wala siyang anak. Kaya siyempre kung kayo si Abraham, paano mangyayari ang mga bagay na ito kung siya'y walang anak? Pero tinupad ng Diyos ang pangako niya at si Abraham ay si Isaac ay nagkaroon ng anak na si Esau at si Jacob at di ba? Ang pinili ng Diyos doon si Jacob. At si Jacob ay nagkaanak ng 12 lalaki hanggang sa naging barangay, naging lalawigan, hanggang sa naging isang bansang Israel. Okay? So yung bansang Israel, bansa sila pero wala silang hari. Diba? Walang hari, walang presidente na nag-uutos sa kanila. Ang sistema nila, mga kapatid, ang bayang Israel, pagdating ng 7 araw, maglilingkod sila sa Panginoon Diyos, magmula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, lahat ng hayop, lahat ay maglilingkod sa Panginoon. Kumbaga, yung panahon na yun, mga kapatid, walang hari silang pinaglilingkuran. Diba? Lahat ng ginagawa nila ay para sa ikaluluwalhati ng kanilang Panginoon. So dito, mga kapatid, sa mahabang panahon nito, sa paglipas ng panahon, di ba? Sinabi ng Diyos, basa tayo sa Book of Deuteronomy, Deuteronomy chapter, gusto ko lang basahin. Okay, Deuteronomy chapter 29, 16, verse 16. Actually, ayoko nang may stress eh. Kaya nagagamot na ako sa buhok eh. Medyo tumutubo-tubuan na ng konti eh. Kasi binigyan ako ni Father ng sabon na halagtag na 200 yun eh. 3 binigay sa akin. Isa pa lang na nauubos ko, wala pa. Hindi pa ubos. Pero meron akong isang biling gamot talaga eh. Minoxidil, no? Yung minoxidil. Pero ang surprise nun sa Mercury 2000, medyo maliit lang. Pero talagang mag-isa. Yun nga, yun ang pinag-isang bagay na pinag-ipunan ko yung para kasi pag pinabayaan mo yung sarili mo, mahirap yun eh. No? Kaya huwag tayong ipapabaya sa sarili natin. Kaya kailangan, sabi ko, gusto ko pakita na hindi na ako na-stress eh. No, parang ano eh. Kasi dati pinabayaan ko yung sarili ko na lang eh. Pero hindi rin pala dapat. Okay? So sabi dito sa Deuteronomy, sapagkat talastas ninyo. Okay. Tingnan niyo mga kapatid, paano pinili ng Diyos, bagamat sila isang bansa, sa lahat ng bansa sa buong mundo, kakaiba po ang bayang Israel. Okay? Walang hari. So, sila ay may kalayaan. Walang po pwedeng na magsabi na ito yung dapat. Kumbaga, ang pinakahari po nila, ang pinakahari ay King of King, Lords of Lords. Yan ang pinakahari nila. At kung ano yung ibibigay ng Panginoon sa salita niya, yun po yung pamantayan ng Panginoon. So, ganun po yung bayan ng Panginoon nung lumang panahon. Okay? Ngayon, sinabi ng Diyos sa Book of Deuteronomy, sapagkat talastos ninyo kung paanong tumahan tayo sa lupain. Sabi ni Moses, sa bayan ng Israel, ngayon, nakita ninyo sa mahabang panahon, pinili tayo ng Diyos. Ang Diyos natin ay iisa. Ang Diyos natin ang lumikha ng langit at lupa. Di ba? Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. At mahabang panahon tayong nanaan sa lupain ng Egypto. Diba? At sabi niya, ano ba yung Egypto? Diba? Sa panahon natin ngayon, ito ay sanlibutan. Diba? At sabi niya, sa pagkatalastos ninyo kung paano tumahan tayo sa lupain ng Egypto. Mahabang panahon. At kung paano tayo pumasok sa gitna ng mga bansang inyong dinaanan. At sabi niya, nung tinawag tayo ng Diyos lumabas sa bayan ng Egypto, dumaan tayo sa iba't ibang bansa. At nakita ninyo ang pamamaraan nila. Diba? Nakita niyo yung pamamaraan nila, sabi ni Moses. Pero gusto sabihin ni Moses, pero hindi tayo dapat ganoon. Sabi niya, at inyong nakita ang kanilang mga karuwal-dumal. Sabi niyo mga ginagawa. At ang kanilang mga idolo. Nakahoy, bato, pila, ginto na nasa gitna nila. Okay? Baka magkaroon sa gitna ninyo ng lalaki o babae, o angkan, o lipi, na ang puso'y niwanin sa araw na ito sa Panginoon nating Diyos na yumaong maglingkod sa mga ibang Diyos. Diba? Ang bayang Israel ay wala silang ibang Diyos na sinasamba. No? Walang anyo. Kaya nga ginawa ng Diyos kay Moses, sabi niya, Moses,
bakit ka samaw sanay? Ibibigay ko sa iyo ang 10 utos. Di ba? Ano sabi niya, yung 10 utos, ilagay mo sa isang kaban ng tipan. At kapag sila naglilingkod, dito lang sila maharap. At sabi ng Bible, ang kalulatian ng Diyos ay bumababa dito sa kaban ng tipan. Di ba? Usok lang nakikita nila, pero pinapakita ng Diyos nandun sa alang kalagitnaan. Ganun lang ang Diyos sa panahon na yun ng bayang Israel. Di ba? Kaya sabi nito, na nagbigay babala si Moses, sabi niya, baka merong isa sa inyo, babae, lalaki, lipi, di ba? Sabi niya, angkan na ang puso miwalay sa araw na ito sa Panginoon nating Diyos, na yumao maglingkod. Sabi niya, naiwanan ninyo, di ba? At sumamba kayo sa ibang Diyos. Baka magkaroon sa gitna ninyo ng isang ugat na nagbubunga na nakalalason ng mga ahenho. Okay? At sabi niya, sila ba ako? Verse 19, at mangyari na pagka kanyang narinig na ang mga salita ng sumpang ito na kanyang babasbasan ang kanyang sarili sa kanyang puso, na nagsasabi, ako'y magkakaroon ng kapayapaan. Okay. Sabi doon mga kapatid, may sabihin, bago pa man sila napunta sa Egypto, diba? Sinabi na natin na last Sunday, si Abraham ay naglilingkod sa Diyos, si Isaac, si Jacob, at ang 12 of Israel, diba? Hanggang sa sila maging bansa. At iba yung panuntunan ng Diyos sa kanila, mga kapatid. No? Ang Diyos ay walang binibigay ng panuntunan na galing sa tao. Lahat ng kanyang panuntunan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos, diba? Na sinasabi niya, huwag kang papatay, alam mo yung panuntunan ng Panginoon. Okay, ngayon, balik tayo sa 1 Samuel, mga kapatid. Kaya sinabi ng Panginoon ni Moses doon sa bayan ng Israel na sabi niya, baka meron sa inyo na paano matagal na panahon tayo namuhay doon sa Egypto. Kaya pag ito yung paglakbay, nang maalabas ang bayang Israel, doon sila naglakbay, di ba? Simulan sila nagutom. Di ba sabi nila, Moses, dinala mo ba kami dito para sa ilang, para kami ay mamatay sa gutom? Di ba? Nagreklamo agad sila. Sabi na, buti pa sa Egypto. Sabi niya, nakakakain kami ng maayos, kahit kami inaalipin, kahit 24/7 kami nagtatrabaho, pero busog kami sa pagkain. Pero hindi sila sumasamba sa Diyos. Kaya nga nabigay ang Diyos ng 7 araw para sambahin ang bayang Israel, ang Diyos nila, mga kapatid. Okay? Eh sabi dito, mga kapatid, nung panahon ni Propeta Samuel, matanda na si Samuel, no? At wala na po pwedeng maging panghalili sa kanya. Nang sabi ng mga tao dito, sa mga Israelita, sabi niya, Samuel, yung anak mo matanda, sabi niya, Samuel, matanda ka na. At yung mga anak mo, hindi sumusunod sa kagaya mo. Eh sabi niya, ang pinakamaganda dito, magtalaga ka sa amin ng isang hari. Ano sabi dito? Sabi niya, nagtipon lahat ng matatanda. Bili mo lahat ng matatanda doon sa Israel. Pag sinabi mo kasi matatanda, mga manggagawa yan eh. Di ba? Sila yung naging pasimulo ng magkaroon ng isang leader eh. Di ba? Nang tinatawag natin na magkaroon ng isang hari. Ngayon sabi dito, magkagayag na pisan ang mga matanda sa Israel at naparoon kay Samuel sa Ramata, at kanilang sinabi sa kanya, kinausap nila si Samuel, narito ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakas sa iyong mga daan. Ngayon lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin na gaya ng lahat ng mga bansa. O kita nyo? Saan ang galing yung kagustuhan nila? Di ba sabi ni Moses, naggaling tayo. Baka meron sa inyo isang babae, isang lalaki, isang lipi na sabi niya na mag-iba ng pananaw. Sabi niya, naglakbay tayo sa iba't ibang bansa, matagal tayo sa Egypto. Baka sabi niya, baka meron sa inyo isa na nakasanayan, nakuha nila yung nakakuha kayo ng mga nangyayari sa bansa. Nagustuhan niyo yung bansa Amerika, yung sistema ng bansang Amerika, diba? Kinuha niyo yung sistema nila, kinuha niyo yung Japan, diba? Lahat ng mga bagay na ito, baka sabi niya, baka meron isa sa inyo. Kaya dito, sabi nila, sabi ng bayang Israel, naglakbay sila, nakita nila, sa bawat mga bansa, merong hari. No? Pag sa bawat pagigingdigma, sabi nila, pag mayroong pakikipagdigma, ang hari ang namumuna, ang hari ang nauuna, at sa namumuno. No? Sabi dito, na mayroong, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin, gaya ng lahat ng mga bansa. Ibig sabihin,
Sinasabi nila, at kung paano yung nakita namin sa mga bansa, gusto namin maging ganito tayo. Pero verse 6 sabi, ngunit hindi minabuti ni Samuel na mga kanilang sasabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humadol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. Nag-pray siya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, at sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan. Lahat ng kanilang sinasabi sa iyo sapagkat hindi ikaw ang kanilang tinakwil. Kaya message natin ang haring tinakwil. Sino ang hari? Ang Diyos. Di ba? Nakakalungkot yun eh. Bilang propeta ng Diyos, nanidismaya si Samuel. Hindi naman si Samuel ang kahari eh. Si Samuel ang propeta nila. Si Samuel, kung ano ang sinabi ng Diyos, sabihin niya sa bayang Israel. Pero ang tunay na hari ng bayang Israel, walang ibang kundi ang nag-iisang Diyos. Ngayon, kasi hindi nakikita ang Diyos eh. Siguro gusto nila, makita na lang ng face to face, makita na lang ng matas nila, na talaga may isang literal na hari. Ayaw nila yung isang individual na isang hari na hindi nakikita. Pero paano lang sila bibigay ng panuntunan? Sa pamamagitan ng bibig ng propeta. Na ang Diyos ay nangungusap. Paano sila pinag-aharian? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na dumarating sa propeta. Na ibig sabihin, paano sila pinag-aharian ng Diyos? Pag nagsalita ang Diyos kay Samuel, halimbawa, nagkasala ang bayang Israel, sasabihin ng Diyos, Samuel, ito ang sabihin mo sa bayang Israel. Ito ang gawin nila para sila mapatawad. Ayun, gagawin nila yun kasi utos ng hari yun eh. Sasabihin nila doon kay, tapos ang bayang Israel, gagawin nila yun para sila mapatawad ng Panginoon. So, ganun niya pinag-aharian ng bayang Israel. Ngayon, pero nung makita ng bayang Israel, naglakbay sila sa iba't ibang lugar. Nakita nila ng bansang Amerika, di ba? Bansang Egypto, bansang Iraq. Nakita nila yung sistema at sabi nila, gusto rin namin maging hari. Di ba? May mga Kristiyano, nung makita, di ba? Yung iba't iba, naglakbay tayo, nakita natin yung mga iba't ibang mga tao, di ba? Na hindi tayo dapat ganun. Pero anong nangyari, di ba? Ginagawa na rin natin yung mga ganung bagay. Pero hindi naman talaga tayo dapat ginagawa ng ganung bagay kasi hindi tayo dapat ganun. Kasi iniwalay tayo ng Diyos. Kasi ibig sabihin ng Iglesia, inilabas tayo. Ngayon, meron lang akong gustong i-drive mga kapatid. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan. Pero alam natin, bagamat humiling ang bayang Israel ng isang hari, alam natin hindi yung perfect will of God. Hindi lahat ng prayer na sinutugon ng Diyos, prayer yan eh, ay God's will. Minsan, dahil nasa ng puso ninyo, binibigay na lang ng Diyos. Sige na Lord, please Lord, bibigay sa iyo ng Panginoon. Pero hindi yung perfect will of God. Kasi isang tao ang perfect will of God, Lord, not my will, but your will be done, Lord. Kung ano yung nais mo para sa akin, meron akong gusto, Lord, ito yung gusto ko. Pero hindi yung gusto ko masusunod. Kung ano ang gusto mo para sa akin, yung ikabubuti ko, yun ang masusunod. Yan, perfect will. Dahil may mga Kristiyano humihingi, hindi naman kalooban ng Diyos. Pero binibigay ng Diyos yan. Kasi bakit? Dahil kung ano yung, sabi ba naman ng priest siya, kung ano yung hinahanap mo, yun ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Kung ang desire ng puso mo ay hiling, matatanggap mo kagalingan. Kung hinahanap mo kamalian ng isang tao, makikita mo yan. Pag nakita mo pag-ibig ng Diyos, makikita mo. Kung gusto mo pagpalain ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Kung ayaw mo tumulong sa iglesia, ibibigay ng Diyos sa iyo kasi yun ang desire mo. Kasi kung ano yung desire ng tao, yun ang ibibigay ng Panginoon. Diba sinabi ng Diyos sa kay Father Branham, dahil pinili mo ang daang mahirap, pagdating ng buhay na walang hanggan, sabi niya, ikaw ay tatanggap ng mga gantimpalang hindi mo umaasahan. Diba? Oh. Kasi, bakit mga kapatid? Ngayon, balik tayo dito. Sabihin ng Diyos kay sa propeta, dinggin mo ang tinig ng lahat ng sa kanilang nasasabi sa iyo. Sabi niya, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil. Kasi alam mo din, kasi sabi, di ba, ang Diyos nagdala ng propeta para maging bibig niya. Siyempre, sabi niya, Samuel, matanda ka na eh.
Masakit yun sa isang lingkod ng Diyos. Takwil ka. Diba? Nilagay ka ng Diyos para kilalanin kanila na ikaw yung magiging tagapayo, di ba? Na irespeto ka nila, na kapag mayroon kang pangangailangan, mayroon kang prayer request, mayroon kang nais mong ipapag-pray, di ba? Punta kay Samuel. Kasi lingkod ng Diyos yun eh. Pero dumating ang panahon, parang binaliwala na nila si Samuel, di ba? At ang sabi nila, bigyan mo kami ng isang hari. Ngayon, nalungkot nga si Propeta Samuel. Sabi niya, nalungkot siya kasi tinakwil eh. Sabi niya, pero ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag ka mag-alala, hindi naman ikaw ang kanila tinakwil, kundi ako. Kasi ako naglagay sa iyo dyan eh. Di ba? Nilagay kita bilang taga-kita. Sabi niya, sabihin mo sa kanila kung anong gusto ko. Sabi niya, upang huwag mag-ahari sa kanila. Ngayon, ang ayaw ng bayang Israel na mag-ahari sa kanila ang Diyos. Ayun, sabi dito, verse 8, ayon sa lahat ng gawa ng kanilang mga ginawa, mula ng araw na ihahaon ko sila mula sa Egypto hanggang sa araw na ito, sa kanilang sabi niya, at kanilang pag-iiwan sa akin. O, iniwan nila ang Diyos. Sa paano lang iniwan? Sa paglalagay ng isang hari. Okay? Sabi niya, at pag-iwan nila sa akin, at paglilingkod sa ibang Diyos. Ibig sabihin, pag naglagay ka na ng isang hari, iniwan mo na ang tunay na Diyos at sumamba ka na sa ibang Diyos. Di ba? Ay, gayon ang ginagawa nila sa iyo. O, ngayon dinggin mo ang kanilang tingin. Nagsasalita ang Diyos, pero alam nyo kung kayo yung tao, masakit yun. Masakit yung puso ng Diyos nyo, nasasaktan siya. Kasi bakit? Gusto ko kayong pagharihan. Pero sabi niya, mas pinili pa ninyong iba. Sabi niya, o sige, kahit dinggin ko yung gusto, pero sa Diyos, masakit yun. Na sana, pinili ng bayan Israel, yung paghahari niya. Diba? Sabi niya, gayon may tatanggi kang mainam sa kanila. At ipapakilala mo sa kanila ang paraan ng hari na maghahari sa kanila. Pero sabi ni Samuel, sabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, sabihin mo sa kanila yan, ibibigay, dinggin mo, pero huwag kang mag-alala, hindi ikaw tinanggay nila, masakit sa akin yun. Pero itong sasabihin ko sa iyo, sabihin mo sa kanila, ipakilala mo sa kanila ang paraan ng hari na maghahari sa kanila. Pero gusto ko muna, sabihin mo muna sa kanila, dahil pumili kayo ng isang hari, ito yung gagawin ng hari sa inyo. Next verse. Okay. At sinaysay ni Samuel ang buong salita ng Panginoon sa bayan na humingi sa kanila ng isang hari. At kanyang sinabi, ito ang magiging paraan ng hari, maghahari sa inyo. Gusto nyo ng hari? Ito gagawin ng hari sa inyo. Kanyang kukunin ng inyong mga anak. Dati, yung anak nyo, naglilingkod sa akin. Pero ngayon, kukunin ng hari para maglingkod sa kanya. Ano sabi? Inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karo. Ano yan? Magiging mandirigma. Dati hindi mandirigma ang mga anak nyo. Pero ngayon, magiging mandirigma na sila. At sila ay may hawak ng mga sandata. At mag-aaral sila ng military. Para maglingkod sila sa presidente. At upang maging mga kabayo niya. Pero before, hindi ganyan. Sama-sama ang pamilya. Saya sabi Joseph, me and my house will serve the Lord. Pero ngayon, dahil gusto nyo ng hari, ito sasabihin ko sa inyo, maglilingkod na kayo sa ibang Diyos. Nakita nyo, nawasak ng bayang Israel unti-unti. Ano nangyari? Ano sabi? At upang maging mga bayon niya, sila'y tatakbo sa unahan ng kanyang mga karo. Meron kang anak, di ba? Desire mo, maglingkod sa Panginoon. Kung may anak ka na lalaki, gusto mo maging mangangaral, manggagawa, to worship God. Pero ngayon, pag kinausap mo, gusto ko maging sundalo. Bakit? Sabi niya, para iligtas ko ang bayan. Pero sino naglagay sa puso niya lang? Hindi naman dapat ganon. Dapat lahat tayo, lahat ng tao, di ba? Walang sundalo, di ba? Lahat tayo ay mga worshiper ng Diyos. Hindi ko papakilaman si Brother Ramil, hindi ko papakilaman si Brother Olan. Basta kung anong ginagawa ko, gagawin din nila. Kasi isa tayo ng layunin to obey the Word of God, to worship God. Di ba? Pag kumain tayo ng tanim ako,
Nagtanim ako. Pag nagutom si Brad, bibigyan ko. Pag nagutom si Brad, bibigyan ko. Diba? Kasi bakit? Kasi yan ang isang tunay na tatak ng anak ng Diyos. Nagtutulungan. Diba? Pag may problema ako, tutulungan ako ng wala namin. Kasi bilang anak ng Diyos, yan, ganyan kumikilos ang Diyos. Noon. Diba? Pero ngayon, sabi niya, dahil pumili kayo ng hari, ayaw ng Diyos, pero sabi siya ng Diyos kay Samuel, pero sabihin mo sa bayang Israel, ito, maglalagay ako ng hari sa kanila, pero ito na ang gagawin ng hari sa kanila. Next verse, at kanyang ihahalal sa kanyang mga kapitan at lilibuhin at mga kapitan ng mga 50. Kaya nagkaroon ng mga general. Diba? Tawag ko yun, mga ranggo. Diba? Pero ba't may mga ranggo? Pag-alag ng sundalo. Pero ang layunin ng sundalo, maglilingkod lang sila sa iyong bansa. Kasi bakit? Meron pang presidente. Pero hindi naman dapat gano'n. Kaya ngayon pag tinanong yung mga bata, gusto ko po magtapos at para paglaki ko po ako'y sundalo. Pero actually, wag gandang pakinggan. Pero yun na yung tanda, please na sa Diyos. Kasi hindi naman talaga gusto ng Diyos ang bata maging sundalo eh. Ang gusto niya, maging spiritual soldier ka. Diba ang Diyos, naalala nyo, ang Diyos ng panahon ni Gideon, lalaban sila sa pagipaka. Pero si Gideon pumili ng mga mandirigma. Tanong, tinitrain ba niya yun? Katulad ng pagtitrain ng military? Hindi, no sir. Ang sabi ng Diyos kay Gideon, ito ang paraan ng pagpili mo. Una, sabihin mo sa mga tao, sa mga lalaki, lahat ng mga duwag para takutin, umalis na. O diba, ilan ang umalis? Yun ang unang training. Sino dito duwag? Malis ka. Kaya din ng alas, 20,000. O sabi niya, masado pa kayo marami. Sabi ng Diyos kay Gideon, o pumunta ka sa pangalawang training. Tumalon ba sa helicopter? At tumulong ba sa bumaril? Hindi. Ano sabi? O. Ano sabi doon? O. Ngayon, next. Sabi niya, lahat sila, yung natirang 10,000, papuntahin mo sila sa ilog. Lahat na kumuha, tumila doon sa tubig mismo, minom sa tubig na dinila nila yung tubig. Tanggalin mo, ang piliin mo, lahat ng lalaking ginanon yung tubig, uminom sila. Yun ang bitira mo. Oh, ilan na natira? 300. Kaya hindi paramihan. Ano yan? Kasi hinahanap ng Diyos, karakter. Sabi niya, pipiliin pa ng Diyos yung, alam niyo sabi niya, lahat ng parang dila, humimod sa tubig na parang dila, tanggalin mo. Kasi bakit? Sabi niya, darating ang panahon, may panahon, babalik yan sa ginagawa nila. Pero yung isang taong kumuha ng tubig, salita ng Diyos, pero ginagawa niya at nagbabantay niya 24 hours, yan ang kunin mo. Nag-iingat. Yan ang tunay na mandirigma. Ngayon, labanan na. Binigay ni Gideon 300. Imbis na sibat, mga palasok, ang binigay. O, isang sulo. Alam yung sulo? Alam yung sulo? Ilaw. Nandun sa ilaw. Nandun yung ilaw. Tapos, nandun sa loob. O, hawak nila. Tapos, trompeta. O, sabi mo, tao, kala ko dadaan sa mandirigma. Bakit? Trompet. May natin trompeta. Hindi mo tayo pupunta sa musikero. Hindi naman tayo tutugtog. O, ano sabi ni Gideon? Kapag hinipan ko ang trompeta, hipan niyo ang trompeta. Pag binasag ko ang sulo, ang palayok, pasagin niyo ang palayok. O, ano yung trompeta? Mensahe. Ano yung palayok? Pag binasag mo na yung sarili mo, di ba? Para makita mo yung liwanag. Nandun sa yung liwanag eh. New birth. Yan ang mga tunay naman daling mas spiritual. Di ba? Ibig sabihin, ganyan paraan ng Diyos ginagawa. Ngayon, nung lumaban yung 300 na basahin nyo sa Bible, hinipan na yung trompeta, yung libo-libo nilang kalaban, namatay na usa. Ganyan ng Diyos. Iningatan niya bayang Israel. Pero sabi nila, gusto namin ng hari na mamumuno sa amin. Kaya may training na. Pasok sila sa military. Kaya sabi niya, ganito,
sabihin mo sa bayang Israel, ganito ang gagawin ng hari sa inyo. Ano sabi? Kukuha siya ng mga anak niyong lalaki at ihahalal niya, pipili niya, at iba gagawin kapitan. Diba? Meron anong kapitan? Meron ng rango. Dati pantayan. Walang general, walang colonel, walang SPO1, walang SPO2. Pero dahil naglagay ka ng hari, maglalagay tayo ng posisyon. Dati pantay, di ba? Mataas ang pastor kaysa sa ganito. Pero hindi porket pastor ako dito, mataas na ang posisyon. At tuloy ako nga pinakamababa sa inyo eh. Kasi bakit naglilingkod ako eh. Ba sabi ng Panginoon, kung sinong ibig maging Panginoon, matuto maglingkod. Kaya tanong dito, sino mataas? Ang pastor o kayo? Kayo. Kasi kayo pinaglilingkuran ko eh. Hindi nyo ako pinaglilingkuran. Ako naglilingkod sa inyo. Diba? Ganoon ang pamantayan. Pero ngayon, may general. Kasi bakit? Kahit may general, kasi naglagay. Kasi yan ang ibig sabihin may hari. Ngayon, kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karo upang maging kanyang karo. Next verse, sabi dito, at kanyang mga ihalal ang kanyang mga kapitan at lilibuin mga kapitan ng mga 50. Ang iba'y upang umararo. Ano yung sabi niya? Ang iba'y kukunin niya para magtanim. Buka tayo ng mga magsasaka. Pasusultuin natin. Pero para saan? Bakit sila magsasaka? Dati nagsasaka ka, nagtatanim ka, Father Ramil. Para lang sa'yo. Yan pa yung Israel. Baka nga sabi ng Diyos, nari, nagtatanim ka, magbibigay ka ng isang meron ka mga tanim. Pag umani ka, isang lipi, ang naging pinili nilang hanap buhay. O, hindi naman hanap buhay yun eh. Pinili nila para pagkain. Tatanim sila ng mga trigo. At kapag umani sila, ang utosan nila, yung isang bahagi nun, bigay nila sa Levita. Diba? Kasi part nila yun eh, tulong nila yun sa isang tribo. O ngayon, may mga magsasaka, meron namang mga isda. Diba? Pag nangisda sila, yung isang bahagi nun, ibibigay nila doon sa bayan isang angkan. Pero sabihin, pakita mo, ang panahon na yun, hindi nila ginagawa yun, para kanila lang yun. Ang ginagawa nila, latag ko yung pagkain ng mga isda, latag ko yung binhi, latag ko yung mga putas, latag ito. Lahat sila sama-sama kumakain. Ganyan ang unang panahon. Pero sinabi niya, dahil magkakaroon ng hari, dito, kukuha ako ng mag-aararo, diba? Kukuha sa mag-aararo sa kanyang lupa at umani ng kanyang aanihin o upang gawa ng kanyang mga sangkap na pagdigma. May gumagawa ng mga sandata, gumagawa ng kutsilyo, gumagawa ng mga sangkalan, pero lahat yan para saan? Para lang ang bansang Pilipinas ay paglingkuran ng buong tao sa isang presidente. Pero hindi na sa Diyos. Ngayon, at sangkap ng kanyang karo, at kanyang kukunin ang iyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng mga pabango. Diba? Sasabihin mo sa anak mo, maganda pa kanya, anong gusto mong paglaki anak? Gusto ko po sana na maging nurse. Papalakpa ka, yes. Pero wala ka na sa kalooban ng Diyos, kapatid. Pero hindi ganun dapat ang gusto ng Diyos na mangyari. Hindi dapat nag-aaral ang ating mga anak dahil magtatrabaho sila para paglingkuran lang ang bansang pinanggalingan nila. Bakit? Sino pinaglilingkuran mo? Ibang Diyos eh, di ba? At kayo maglilingkod sa ibang Diyos. Pero sinabi ng Diyos sa bandang huli, kahit anong panalangin ninyo, hindi titingin ng Diyos. Basahin natin mamaya yan. Ang sabihin ng mga magulang, gusto namin mapagtapos ang aming amal. Walang problema dyan, kapatid. Walang problema makapag-aral yan. Pero gusto kong sabihin, okay lang yan. Pero the best, makilala pa nila ang Diyos. Kapag, sabihin nyo, maging doktora sila, maging accountant sila. Walang problema yan. Pero ang gusto natin sabihin, sana makuha nila yung pinaka-the best na maglingkod sila sa Diyos. Diba? Kasi lahat natin. Makuha mo man lahat. Kaya sabi ng Bible, makuha mo man lahat ng bagay sa mundo. Wala kabuluhan kay Kristo. Bakit? Kasi alam mo kung bakit lahat ng ginagawa mo ay naglilingkod ka sa ibang Diyos. Okay. Sabi niya, yung mga babae, gagawa ng mga pabango. Kaya di ba, may mga factory. Di ba, may mga electronic. Ang require lang nila, puro babae.
Ang sabihin na, kunin namin para magkagawa, di ba? Bigyan namin trabaho para may pagkain sila. Pero sino talaga, kasi bakit? Pag kumikita yung company, tumataas yung industry, sino ang nakikilala dyan? Diba? Tumataas yung industry, di ba? Sino yung nakikilala dyan? Siyempre, yung presidente. Sabihin niya, kumikita lang ang Pilipinas kasi dahil sa mga industry na yan. Kaya, magiging matatag yung kanyang pagiging hari. Wait mo, lahat pala hindi kalooban ng Diyos, no? So, sabi niya, at maging mga tagapagluto, maging kusinero, mag-apply kasi ibang bansa, sabihin mo, mag-apply ako sa, diba, punta ka sa ano ba yun? POA, apply ako ng isang taga-cook sa ibang bansa, tapos sabihin dito, papadala ka ng pera sa pamilya mo, sasabihin ng Pilipinas, malaki na ang pasok ng dollar sa atin kasi dahil sa mga magagawa natin sa ibang bansa. Diba, sasabihin ng mga bisibilante, meron tayong bagong bayani. Pero alam mo kung bakit? Kasi bakit? Kasi nga mas nakikilala yung nakaupo. Ibig sabihin, lahat pula yung mga kapatid ay paglilingkod natin sa ibang Diyos. Ibig sabihin, noong unang panahon, hindi ganyan ang bayan Israel, mga kapatid, ha? At maging mga magtitinapay, naging magkaroon ng panedero. At kanya kukunin ang iyong mga bukid. Kukunin niya yung bukid mo. Di ba? Bumili ka ng bahay. Bumili ka ng bahay dito. Binili mo to. Kinas mo yan. Di ba? Sino dito bumili ng mga bahay? Pero kahit binili mo na yung bahay mo, meron ka pa rin tax. Tama? Pag hindi ka nakabayad, yung binili mo, pwede kunin ng pag-gobyerno yan. Gusto mo ng hari eh. Pero nung panahon na yun, wala silang ano. Kumbaga, magtayo ka ng bahay. Kaya sabi ng Diyos doon sa millennium, kapag nagtayo ka ng bahay, hindi iba ang titira. At walang kukuha doon. Kasi bakit? Pag nagtayo ka, iyo yun. Dito, kahit magtayo ka, pili mong bahay, pero pag hindi ka nagbayad ng milyar, at tumaas ng tumaas, at nakilit na yan, kukunin ng gobyerno sa iyo. Ay, sabihin mo, pinas ko yan. Kahit na, hindi ka nagbayad ng milyar. Ahabulin ng gobyerno yan. Kasi bakit? Pag-aari tayo ng gobyerno lahat. So, di ba? Hindi lang mo, napakaganda na plano ng Diyos eh. Sa bayan Israel eh. Di ba? Sila, naglilingkod sila, lahat ng gagawin nila, magtatanim sila, naghihirap sila, pero umaani sila. Diba? Sabi nga nung unang panahon, nung pag sila'y nagtanim ng ubas, hindi kayang buhatin ng dalawang tao yung isang buwig lang eh. Pero ngayon, isang kilo na ba yan? Isang buwig? Diba? Sabi ng Bible, sabi sa panahon ni Joshua, pag binuhat mo yung isang buwig, hindi kaya ng isang tao. Dalawang tao bumubuhat. Isang buwig lang yun. Ganoon mag-ari ang Diyos eh. Diba? Kaya kapag nagtanim tayo, pinagpapala tayo ng Panginoon. Kasi alam mo bakit? Kasi ang hari natin Diyos. Pero dahil nga wala na ang Diyos sa atin, iba nag-hari. Kahit anong tanim mo, tamatanim ko, pero minsan, di ba? Ulang. Hindi pinagpapala. Kasi bakit? Kasi nga, we're walking. Hindi na tayo lumalakad. Tapos sabi dito, at ang inyong mga ubasan, at ang inyong mga olibuhan, sa mga bagay ang pinakamabuti sa mga yaon. Kukunin niya pinakamabuti. Okay? Upang ibigay sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang ikasampung bahagi ng inyong binhi. Tama, mali? Sino dito ng trabaho hindi nagbayad ng tax? Di ba? Ngayon, pwede mo bang sabihin, hindi ko bibigay tax ko? So, anong gawin niya? Sa gobyerno, hindi tayo nagreklamo eh. Sa Diyos, nagreklamo tayo. Diba? Yun ang paraan ng Diyos eh. Pero dito, diba? Sabi niya, kukunin niya yung lahat. Pahirapan kayo, diba? Kukunin niya yung mga anak. Lahat kayo, magiging alipin nila. Gagawa kayo, hindi para sa Panginoong Diyos, para madakila ang Diyos, kundi para paglingkuran niyo ang inyong Diyos. Kukunin yung ubasan at ibibigay sa kanya mga punong kawal at sa kanya mga lingkod. Sinabi ng hari, gusto niyo ng hari? Yan. Nagbigay na kayo tayo sa akin, sabi ng Panginoon, pagbibigay pa kayo ng 10 bahagi sa kanila. Pero ngayon, baliktad eh. Wala tayong reklamo pagdating sa gobyerno eh. Diba? Kaya mo lang kasi, natural lang, wala kang magagawa, bawas na eh. Bago na bibigay sa'yo ng trabaho, bawas na eh. Kaya no choice ka eh. Kaya nga sa Panginoon hindi eh. Kasi sabi ng sa Panginoon, ganun si Lord eh.
Diba? Si Lord, sabi niya, puso yung inakausap na sa'yo eh. Si Lord, hindi kanya iuobliga na parang bawas na agad, pinuha niya agad yung pagkasweldo mo, binawas agad ng Panginoon. Hindi. Kaya gusto ng Panginoon, gusto niya ikaw magdesisyon. Kasi bilang naghahari ako sa'yo, kung talaga naghahari ako sa'yo, ikaw ang desisyon. Diba? Ganun ang ginagawa ng Diyos eh. O ngayon, diba? 16, at kanya kukunin ang inyong mga aliping lalaki, at babae, at ang inyong mga pinakamabuting bataan, at ang inyong mga asno, lahat, at mga ilalagay sa kanyang mga gawain. At kanya kukunin ang 10 bahagi ng inyong mga kawan. May malaga kayong mga tupa? Meron magbibigay kayo ng magbibigay kayo ng tawag na tax. Diba? Kaya sabi ng sinubok ng isa, isang araw, sinubok ng Panginoon mga Hudyo eh. Sabi niya, Panginoon, nararapat ba kami magbigay ng buwis kay Cesar? Sabi niya, Panginoon Maria, kayo ng mukha to, kay Cesar. Ngayon, ibigay niyo kay Cesar, ang kay Cesar. Kasi gusto niyo ng hari, ibigay niyo sa hari niyo. Pero ibigay niyo yun sa Diyos. Hindi naunawaan ng iba yun eh. Kasi alam mo bakit? Nagkaroon kasi tayo ng 2 hari eh. Pero dapat, mas nangingibabaw sa atin yung pinakahari ng mga hari. Ngayon, at kayo'y magiging kanyang likod. At kayo'y dadaing. Ano sabi ng Panginoon? At kayo'y dadaing sa araw na yaon. Dadalangin kayo. Dahil sa inyong hari na inyong pipiliin. At hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na yaon. Dahil may hari kayo. Ngayon, literal yun. Nation yun. We are Israelite, speaking. Pero hindi by nation, by individual. Ngayon, diba dapat ng Diyos ang hari natin? Pero minsan pinipili ang maghari. Naglalagay kayo ng hari. At sino pinipili nyo? Kayo. Kaya minsan, yung mga bagay na dapat sa Diyos, kinukuha nyo. Diba? Kasi bakit? Gusto nyo ng hari eh. Gusto ng hari. Kaya sabi ng Panginoon, masakit sa Diyos yun na dapat ang gusto niya, sumusunod kayo sa kalooban ng Panginoon. Dahil gusto nyo ng hari, sige. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ito ang gagawin ng mga hari. Pag naghari kayo sa sarili ninyo, itong gagawin nyo. Yung anak ninyo, pagtatrabawin nyo. Yung anak nyo lalaki, diba? Tapos sabi niya, maging yung 10 bahagi, kukunin din ninyo. Tatang ganito. Pero sabi niya, sa araw na yan, pag naging hari ka sa sarili mo, sabi dito, pag nanalangin ka, hindi ko kayo sasagutin. Ngayon, basa tayo sis ng message. Sabi niya sa message na Hear Ye Him 1958. Kasi hari tayo eh. Sabi ng Panginoon sa Bible, in my Father's kingdom are many mansions. Ang binanggit doon in my Father's kingdom, sa bahay ng aking Ama, bahay binanggit doon. Tingnan natin yung sinabi ni Brother Juan, Hear Ye Him. Dito sa 5803:24. Paragraph 14. Okay, sabi dito, now many times in the King James Version, this is the King James Version of the Bible. Marami kasing translation ng Bible. Ito, King James, pinakamalapit ito. Ang James, hindi si Santiago po yan ha. Yan ay hari ng Anglaterra. Si King James, hari ng Anglaterra, siya yung nag-translate from a word na England to sabihin sa word na English. Yung pinakamalapit yung kanyang, yung translation niya pinakamalapit. Okay, sabi nito, we run across some strange word. For instance, in the Saint John said, in my Father's house. Sa ibang translation, sabi niya, in my Father's house, sa Tagalog, sa bahay ng aking Ama, ay maraming mansyon. In a house, sabi house,
are mansion. How could a mansion be a house? Okay? Siyempre, kung tingnan mo, ano ba malaki? Bahay o mansion? Siyempre, mansion. O, kasi pero sabi niya, in my house, in my father's house, are many mansions. Sabi, sa bahay maliit, pero maraming mansion sa loob. Kaya sabi ba, diba na, ano ba malaki? Mansion o bahay? O, diba? Kaya mali yung translation eh. Kaya sabi niya, in a house, many mansion. How could a mansion be a house? Paano nangyari, no? Many great mansion in a house. Paano nagkaroon? Lalaki nga ng mansion, para bahay lang. Paano ang laki nun? Okay. Sabi niya, that doesn't seem right. There seems a bit something wrong with it. Okay. One of the translators made it more ridiculous than that. He said, in my father's apartment, house in many apartment. Sabi niya, parang ganon. Like, we have going up there to rent an apartment. O, parang ganon. I'm so glad that be over when we pass these scenes here. Okay. But the real true interpretation, pero ang tunay na paliwanag of the scripture in the original Greek read like this, in my father's kingdom. Ibig sabihin ng bahay kasi, diba? Sabi niya, sinabi ni Joshua, me and my house. Hindi ibig sabihin bahay na yung pamilya niya. Ibig sabihin niya, kasi si Joshua ang namuno sa buong Israel. Kaya sabi niya, yung pamilya nilutukoy doon, bayang Israel. Kaya kingdom. Diba? Sa Diyos, in my father's kingdom, sabi niya, pinag-aharian ng Diyos, ang maraming palas. Bawat individual, di ba? Tayo kasi individual na eh. Lahat tayo pinag-aharian ng Diyos, kingdom tayo. Pero sa kingdom na to, may mga palasyo sa loob. Tayo yun, kasi palasyo tayo ng Diyos eh. But in the days when the translate for the King James, he was called the father of this domain. Oh, kasi yung tatay ang namumuno. And all of his little subject live in a house, his domain, that reason they could understand. Sabi niya, kung tayo ay nasa bahay ng Diyos, at tayo mansion, sabi niya, tayo ay kanyang domain. Siya yung hari. Kaya sabi niya, in my father's house are many mansion. O, sabi, paano tayo pinamumunuan ng Diyos? Siya ang ating hari. Diba? Ibig sabihin, pag pinili mo ang Diyos na maging hari mo, sabi niya, diba? Paano siya? Kaya nga binabalik tayo ng Messiah, back to the word, back to the beginning. Saan? Balik tayo sa prophet. Balik tayo sa word of God. Paano tayo pinangunawan ng Diyos? Sabi niya, mapapalad ang may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yan ang pamamahala ng Diyos. Yan ang kanyang pag-ari. Mapapalad ang mga inaapi sapagkat ang Diyos ang gaganti. Sabi niya, pag may hari ka, pag inilupig ang isang hari, di ba? Ano gagawin ng hari? Gaganti. Pero sa bayan ng Diyos, sabi ng Diyos, mapalad ang nahapis. Sapagkat sila'y, sabi niya, mapalad ang mga tinuturing ng mga, sabi niya, na sila ay mga, parang wala dito sa mundong ito, pero sila lang may-ari ng lahat ng mga bagay. Ganyan ang Diyos, mga kapatid, maghari. Sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan ang ating hari. Sabi niya, sabi dito, huwag ninyong kalimutan ang araw ng pagtitipon. Diba? Ganyan tayo pinaghaharian ng Panginoon. Tinitipon tayo. Pag nandito tayo sa pagtitipon, wala ditong mataas, wala ditong colonel, wala ditong general. Kasi bakit? Hindi tayo naglalagay ng isang hari. Ang hari natin dito ay ang Diyos. At pinaghaharian tayo ng Diyos sa ganyang bagay. Pero, in spiritual speaking, pwede ka maging hari sa sarili mo. At pag naging hari ka, dahil pumili ka ng hari mo sa sarili mo, di ba? Lahat na lang na binanggit doon, sabi ng Diyos, kay Samuel, Samuel, dahil gusto na magkaroon ng hari, ito sabihin mo sa kanila, ganito ang gagawin ng hari. Di ba? Pag naghahari kayo sa sarili ninyo, yan din ang ginagawa ninyo eh. Di ba? Dati sasabihin mo, pagpipray mo yung pamilya mo, di ba? Pinapabayan ko sila, Panginoon, sa iyo. Ikaw na pumahala sa amin, maghahari ka. Di ba? Pero ngayon, ang gusto mo, sana yung anak ko makapagtapos. Para pagdating ng panahon, naghahari ka sa sarili mo, kapatid. Di ba? Kukunin mo yung anak mo, di ba? Mabatang babae, batang lalaki. Tapos ngayon, di ba?
Ngayon, yung para sa Panginoon, kukunin mo rin yun. So, bakit? Naghahari ka na eh. Pero sinabi ng Panginoon, sa oras na, dahil pinili mo yan na magkaroon ng hari, sabi sa last verse, kapag naghalagay ka ng hari, pag nagnanalangin kayo, ano sabi? Kayo'y dadaing sa araw na yan. Pero sabi niya, dahil sa inyong hari na inyong pipiliin, ay hindi ko kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na yon. Kaya marami dito pray ng pray. Alam ba, prayer request? O sino din may request? Oh. Pero nangingibabaw pa rin yung sarili nila. Diba? Ang sabi, magbigay kayo ng prayer request, pero nasabi ko, hindi kayo sasagutin ng Panginoon. Kasi bakit? Naghahari kayo sa inyong sarili. Diba? Pag nanalayan kayo, anong mga prayer request nyo? Ito po sana ang aking kalooban. Ito yung will ko na makapag-upload, makapag-trabaho para sana sa pamilya at makatulong na rin sa gawain ng Panginoon. Pero kung hindi kalooban ng Panginoon, okay lang. Pero kung pipray ko pa rin. Pero kung hindi nakalooban, okay lang. Kasi bakit? Kasi mas pinipili niya, ang hari niya ay ang Diyos. Pero pag sinahari sa sarili niya, Lord, sige na po, Brad. Pag-pray po natin, Brad. Ayan na, naghahari na ikaw. Pero akala mo, didinggin na ng Panginoon. Sabi ito, hindi na didinggin. Kasi alam ng Diyos, hindi yun ang will niya. Diba? Okay. Ngayon, yun yung sinabi ng Diyos kay Samuel, kapag naglagay ng isang hari, yan ang mga mangyayari sa iyo. Diba? Anong verse tayo? Ngayon, sa verse 19, diba? Yung tinatawag na, ito naman yung ginarant ng Diyos yung kanilang request, diba? Ngunit tinanggihan dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel. At kanyang sinabi, hindi kundi magkaroon kami ng hari sa amin. Okay? Upang kami naman ay maging lagaya ng lahat ng mga bansa. Okay? Okay, nakita namin yung Baptist. Diba? Okay lang sila maglapit ng ganun eh. Kaya pwede rin ako. Diba? Naglakbay tayo sa iba't ibang denominasyon. Na parang kakaiba yata tayo mga end-time message. Tayo lang yung kakaiba. Diba? Wala ka nang make-up. Diba? Parang ganito, ganyan. Parang kakaiba, parang hirap naman. Pero nung simula naglakbay ka, nakita mo yung way nila. Ay, pwede pala maglingkod sa Diyos. Tapos wala tapos ito, gumawa pa rin ng bagay na gano'n. Diba? Pwede pala yun. Kaya sabi ng Moses, mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay. Huwag nagpunta kayo sa ibang lugar. Baka mayroong isa sa inyo na iwan niya ang Diyos. At sumamba kayo sa ibang Diyos. O, di ba? Ano nangyari? Nakita mo sila sa denominasyon. Magsusuot ng damit ng linggo, araw ng samba. O pagdating ng Lunes hanggang Sabado. O, sabihin mo, pwede pala yun. Oh. Ayan, sabi niya, sumamba na kayo sa ibang Diyos. Iniwan nyo na yung tunay na Diyos. Diba? Ay nangyayari dito, kukunin nyo na yung anak nyo, imbis na binigay nyo na sa Panginoon, nagkatiwala nyo, gagawin nyo. Kailangan makapagtrabaho, wala makapag-aral ng anak ko para pagdating ng panahon, gagawin, ayan. Kasi bakit? Kasi meron ka din gustong nasa eh. Nagahari ka lang sa kanya. Kasi gusto mo ito ng magahari. Pero kung diba tayo, pag talagang Diyos talaga yan, pagpipray mo yung anak mo. Panginoon, hindi ko makasama o itong anak ko pero ituin mo siya. Kung alam ko, paano mo kung tinawag, natawagin mo rin po siya. Kung aking asawa, kung di pa believer, Panginoon, kung di pa believer, pinagpipray ko rin sa sayo. Na kung paano naghari ka sa akin, naghari ka rin sa kanya. Diba? Kasi pag ikaw naghahari, pipilitin mo, halika, ating ka. At ayaw naman talaga. Kasi bakit? Ikaw yung naghahari eh. Pero hintayin mo yung naghahari talaga. Ang pumilos. Diba? Hindi nadadaan yun sa mabilisan. Diba? Kailangan daanin mo lagi yan, Lord. Lumuhod ka lagi sa Panginoon at ipagpuri mo na isang araw bahagi ng Panginoon yan. Kasi hindi yung sarili mo ang masusunod eh. Paghahari kundi ang ating Panginoon. So, quote po tayo sis. Sa message na 5 definite identification of true Church of the Living God sa 1960 0911E. Okay, yan. Paragraph 15. Okay, now
in the Old Testament, the no church was called the kingdom of God. Ayan, sa Lumang Tipan, ang Israel, tinawag daw ng Diyos ng kingdom of God. God's kingdom. Nag-aharian. Ibig sabihin, pag kingdom, di ba, merong isang haring invisible. Hindi nakikitang hari. Pero ang ginawa ng Israel, naglagay sila ng isang haring visible. Tapos, lubis na sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, Samuel, ito sabihin mo sa bayang Israel, dahil naglagay sila ng hari, ito yung mangyayari sa kanila. Ngayon, hindi po pwedeng, baka sabihin natin, nagbigay na ako sa Panginoon. Tapos nagbibigay pa ba ako? Nagbigay na ako sa bayan ko, nagbibigay pa ba ako sa Panginoon? Sinabi ng, magiging mahihirapan kayo ngayon. Dalawa na yung paglilingkuran ninyo. Di ba? Dapat Diyos na kayo nagbibigay, o ngayon magbibigay na rin kayo sa hari nyo. Kasi obligasyon nyo na, kasi yung tatrabaho kayo. Bilang kayo nasa Pilipinas. Di ba? Ngayon sabi niya, nung unang panahon daw, tinawag ng Diyos ang ang Israel, God's kingdom of God. God's kingdoms. Ang kingdom niya ang Israel. Di ba? Lahat sila ay kaharian ng Diyos. Now, I'm talking this from chronology of the Bible. The Old Testament, the church was called the kingdom of God. In other words, God is a king, and the church is domain. Sabi na, in my Father's house. Ano yung house? Kingdom. Sino hari? Ang Diyos. Pag sinabing ikaw ay kaharian, bahagi ng kaharian, hindi ikaw masusunod. Ang Diyos ang hari. Kasi pag ikaw nasunod, hari ka. Di ba? Hindi pwede magkaroon ng hari-harian. Meron kasi, dito, hari-harian sa sarili nila. Di ba? Nasabihin nila, ikaw na Panginoon maging hari ng buhay ko. Pero hindi naman. Kasi sinabi ng Panginoon, love your God, love your enemy. Hindi ko kaya ibigay ng Panginoon sarili ko. Di ba? Panginoon ang hirap magpatawad. Ay, hindi ka pinagaharian ng Panginoon. Di ba? Pinagaharian mo sarili mo. Di ba? So, yun ang isang bagay doon. Kung ikaw ay God's kingdom, kasi yan ang salita ng Panginoon, anak, magkaroon ka ng temperance, nilatag ng Panginoon temperance, di ba? Sa likod ng pulpito, kasi kayo kingdom kayo. Di ba? At nilalatag ng Panginoon sa kanya, yung kanyang domain. Sabi niya, ito, magkaroon din ng temperance. Ang pagtitiis ay nagagaling sa mga pagsubok. Sabi, ayaw ko Panginoon. Sabi niya, dahil ayaw mo kasi hindi ka part ng kingdom. Okay? Kasi kung part ka ng kingdom, dapat tanggapin mo at paniwalaan mo itong sinasabi ko. Para magkaroon ka ng pagtitiis, tanggapin mo ang pinapangalan ng Panginoon. Pero kung ayaw mo, sabihin, gusto mo ang hari mo ikaw. Diba? Kasi narinig mo na salita ng Diyos. Actually, lahat ng pinapangalan natin sa likod ng pulpito, yan ang God's domain. Diyan niya tayo pinamamahala. Minsan sasabihin ng Panginoon, di ba? Ang dami, yung mga pagtitiis, magkaroon na ng pagpipigil, magbigay tayo ng ganito, di ba? Minsan nagreklamo tayo. Ibig sabihin pagka ganyan, hindi tayo pinagaharian ng Diyos, tayo nagahari. Ibig sabihin, ayaw natin siya maging hari. Di ba sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, di ba nagtampo ang Diyos? Sabi niya, nagtampo ko sa bayan ng Israel dahil isa pag-iwan nila sa akin. Paano? Di ba si Christ in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ba? Gusto nyo nag-aalis sa atin ngayon, salita ng Panginoon. Pag iwan mo sa salita ng Panginoon, nagagalit ang Diyos dyan. Kasi, yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, yan ang paraan ng Diyos kasi nagiging hari sa atin. Pag iniwan nyo ang salita ng Panginoon, nalulungkot ang Diyos dyan. Ang sabi nila, hindi ikaw tinanggihan nila, William Marion Branham. Sa iyong pinangaral, from 1947 to 1965, at Brother June, hindi rin ikaw kanyang tinanggihan. At sabi niya, nakita ko yung pagpapagal. Ilang taon ka na nangangaral dyan. Pero ayaw nilang paniwala ng mga pinapangaral. Huwag ka mag-alala, hindi ikaw tinanggihan nila. Ako ang tinanggihan nila. Ayaw nila maghahari ako sa iyo Ayaw nila maghahari ako sa kanila sa pamamagitan ng preach na pinapangaral ko sa iyo na binibigay ko sa salita ng Panginoon. Pero ayaw nila ipamuhay. Pero hayaan mo, hindi nila request. So sabihin nila, ay, pastor namin yan. Nakataba ng puso. Sabihin niya, ay, si Moses ang propeta namin, si William Branham, propeta namin.
Pero hindi naman pinamumuhay yung mensahe ni William Branham. Masarap pakinggan. End-time message ako. Diba? Pero hindi naman pinamumuhay yung mensahe. Ayaw lang maghari, ando sa kanila. Ando doon yung ando doon ang paghahari ng Diyos. Nakapaloob sa mensahe. Diba? So maganda yung I love William Marion Branham. I love his message. No, na binigay ng Panginoon sa kanya. O, di sabihin, ang sabi ng Diyos, talagang natutuwa siya at talagang naghahari ako sa kanya. Diba? Ang paghahari ng Panginoon, hindi literal na paghahari. Ang paghahari ng Diyos by individual affair. Diba? Pag pinamumuhay mo sa salita na, hindi tayo pumunta rito para kasi Kristiyano tayo, tungkulin natin magsimba, magsamba. We are not denomination. Again, narito tayo dahil meron tayong mensahe. We are part of the mind of God. At ipinapakita ng Diyos sa atin kung sino tayo dapat. Hindi nga pinapangaral ng salita ng Diyos na para ikaw maging ganito. Kundi pinapakita ng Diyos ang kanyang salita, ikaw ito. Iba yung dapat maging ganito ka. No. Ang sinasabi ng Panginoon, kaya nangangaral, ito ka dapat. Okay ba yun? Ang mensahe, ipinapakita lang sa atin, ito dapat tayo. Ito ang buhay natin. Pag pinamuhay mo yan, naghahari ang Diyos sa'yo. Pero pag hindi mo yan pinamuhay, hindi naghahari ang Diyos sa'yo. Eh sabi niya, tinanggihan nila ang aking pamumuno sa pamamagitan ng aking mga salita. At sabi niya, kaya pag tumawag kayo, hindi ko kayo titinggin. Dahil bakit? Naglagay kayo ng isang hari at tinanggihan ninyo ang aking pag-ahari. Kaya, tapos na ba yun? Sis, yung binabasa ko sa God's Kingdom in the Old Testament. Okay, next. In the New Testament is called the Messianic Empire. Empire naman. Sabihin, tayo ay mga Messianic na pinagaharian ni Kristo. I like that Messianic. In other words, the Messiah Empire. Pag sinabing Messiah, si Kristo yan. Tagapagligtas. Di ba? Si Kristo ang nagahari sa atin. Tayo ay imperyo na ni Kristo. Kung sino si Kristo, kung anong buhay ni Kristo, tayo yun, pinagaharian ito. Di ba? Labas kay Kristo, hindi ka Messiah Empire. Si Kristo ang iyong hari. Di ba? Siya yung tayo tumanggap sa Panginoon, sabi natin, Lord, ikaw na yung aking magiging Panginoon at tagapagligtas, at the same time, ikaw ang aking hari. Ngayon, kung siya ang hari mo, ano tawag sa'yo? Alipin. Pero minsan, hari siya, hari ka din. Diba? Ang tunay na alipin, dapat naglilingkod ka lang sa tunay na hari. Kung ano yung sabihin ng hari, ano sabihin ng salita ng Diyos, bawa ka lang. Bagamat hindi mo mamagawa yung pamuhay ngayon, pero hindi mo nire-reject. Sabi mo, mahal ng hari, hindi ko naman po sinasabing mali ang iyong kautusan. Kasi sabi, may kasabihan, ang salita ng hari hindi pwedeng mabalik. Pero sabi mo, pero mahal na hari, sa ngayon po, hindi ko pa po may pabuhay yung iyong mga salita. Pero hindi ko po sinasabing, nilalabag ko po ang iyong kautusan. Kayo po ay hari ko. Pero dating ang panahon, yung salita ninyo, ay ipapamuhay ko yan. Pag naipamuhay mo na, yan, natatawag ito, the Messiah Empire, where the Messiah rules and reigns. Kung sabi, naghahari daw si Kristo, rules and reign. No denominational barriers or nothing. The Messiah rules in His empire. He's in that wonderful thinking Messianic empire. Therefore, the church is not an organization. The church is not a gathering of people. Ang mga iglesia ito, hindi ito gathering ng mga tao. The church is the people of God. Kaya pag nasa simbahan ka, ang church is not the people group, gathering people. Kaya hindi po yung meron doon, araw ng gawain. Kasi we are the church. Tayo daw ay people ng Diyos, di ba?
ang church daw is not a gathering people. The church is the people of God. So, tao tayo ng Diyos. Bilang tao ka ng Diyos, hari mo ng Diyos. Diba, pagpasok sa iglesia, magiging yung magiging Pino, diba? Magiging Kristiyano ka nag-ahari ka Paano bang isang ugali na isang pinag-aharian ni Kristo sa loob ng isang simbahan? Diba? Kasi may hari ka doon gagalang mo yung hari. Hindi ka pwedeng, diba? Na doon ka sa kaharian tapos diba? Yung pagkaganon ka na hindi ka nagiging masino. Kaya nga si Mada ba nagturo ng church order pag nasa loob ng gawain ng simbahan, sabi niya, kung hindi pa nagsisimula, hindi pa nagkakantahan, sabi niya, umupo ka sa isang tabi at manalangin ka sa iyong hari. Diba? Hindi na dapat nagkakaroon ng pag-uusap pag nasa loob ng gawain. Kasi bakit? Kasi hindi ito gathering ng people. Sabi niya, the church is the people of God. That's being called out the word. Na tinawag tayo sa labas sa sanlibutan to serve in another kingdom. Diba? Kaya sabi ni Moses, sabi niya sa bayan Israel, matapos tayo, nandun tayo sa loob ng bayan Egypto, naglingkod tayo sa Panginoon nila sa bayan Egypto, pero tinawag tayo nandiyo sa labas. Sabi na baka meron isa sa inyo na bumalik tayo muli doon at maglingkod muli sa ibang Diyos. O kaya sabi dito, tayo ang church, ang iglesia ng Diyos, ay mga tao na tinawag ng Diyos sa labas sa sanlibutan. To serve in another kingdom. Nandun tayo, nakapaloob tayo sa loob ng kaharian. Di ba? Dapat alam mo kung ano ginagawa na nasa loob ng kaharian, ano nang ginagawa niya. Di ba? Dapat ganun po yung nangyayari. So, meron ba? Taas natin yan. Okay. So, okay sis. Tatalon ako. Sa 1 King chapter 15. Okay. Nung nagkaroon na ng hari doon sa 1 King chapter 8. Diba? Si Saul yung naging hari. Yun yung naging nangyari sa bayang Israel. So, nagkaroon na sila ng karoon ng mga ibang panuntunan. Ngayon, dito naghari na si Haring Saul. Okay, so sabi dito, no? Nang 18 taon nga ng haring si Jeroboam, na anak ni Nabat, ay nagpasimula si Abiab na maghari sa Juda. 3 taon siyang naghari sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay this is King pala sa'yo Samuel pa rin po tayo. 1 Samuel 15. Yan. At sinabi ni Samuel kay Saul, yan, kasi naghahari ka ng hari si Saul. Sinugo ko ng Panginoon upang pahiran kayo ng langis na maging hari sa kanyang bayan sa Israel. Ngayon, dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga upo, aking tinandaan niya o ginawa ng Abimelech sa Israel kung paanong siya'y madlang sa kanya sa daan nang siya'y umaon sa Egypto. Ngayon, yumaon ka at saktan mo ang Amalek. Ngayon, pinahintulutan na ng Diyos magkaroon ng hari. Pero sabi niya, sige, naghahari ka na sa sarili mo. Pero ito yung gusto kong sabihin sa iyo. Diba? Kaya yumaon ka, pero saktan mo ang Amalek. Diba? Ano yung Amalek? Ito yung mga kalaban ng Diyos. Diba? Na hindi pwede magsama yung bayan ng Diyos dito sa bayang ito. At yung lubos na lipunin ang buong nilang tinatangkilik. O sige, nayagan ko na mag-hari. Ngayon, huwag kang manghinayang sa kanila. Inautos ang hari ng Panginoon Diyos sa akin Saul. Kung patayin mo ang lalaki at babae. Sabi ko ito, sige, naghahari ka. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kung naghahari ka sa iyong sarili, huwag mong gagayahin yung ibang bansa. Ibang tao. Sabi niya, patayin mo lahat ng tao. Sabihin, wala kang gagawin kahit isa. Kung ano man yung ginagawa nila, huwag mong gagawin. Kaya sa panahon ni Saul, patayin mo lahat ng tao, bata, lalaki. Sabi nila, walang awa ba ang Diyos, pati mga bata, mga asno, sayang yun Hindi ganun mga kapatid. Kasi tinuturo dito, sa panahon literal ito, na kapag ikaw ay nasa ibang bansa, hindi ka kabilang sa bayan ng Israel, sa Diyos, halapan yan.
Ayaw niya magkaroon ng gathering ang ibang bansa sa bansang Israel. Kasi pure yung bayan Israel eh. Ayaw ng Diyos na mahaluan, makontaminate. So ngayon, ganun din tayo. Ayaw ng Diyos makontaminate tayo sa ibang bagay. Nilalabas sa salita ng Diyos. Diba? Kaya sabi niya, ito sabi mo sa hari, sabi ni Samuel, sa ng Diyos ni Samuel, sabi mo sa kanya, o sige, siya na yung hari. Pero ito ang inutos ko sa inyo, kapag sinalakay ninyo ang naging kalaban nyo, sabi niya, kapuotan nyo ang lahat ng bansa ng Abimelech, sabi dito, huwag kang manghihinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki, babae, sanggol, dahil patayan. Kaya sabihin natin, sayang naman, sayang yung isang bansa na Gaza, na bata wala ng ulo. Hindi tayo, nakakawa pa sa panahon natin yan, pero sa panahon ng lumuntipan, wala tayong magagawa. Kahit patayan, kalaban ng Diyos yan, basta hindi ka bayang Israel. Kasi ayaw ng Diyos makontaminate ng bayang Israel sa ibang bansa. Kaya huwag kang magtitira. Hindi ka pwedeng umampo ng isang bansa. Ampunin mo. Ang sabihin mo, sige Panginoon, ampunin ko nga yung ginagawa ng isang tao doon, kunin ko nga ito. Pwede naman siguro Panginoon manood ng sine. Ang bayang Israel, hindi nanonood ng sine yan, pero sila nanonood. Pero sabi niya, kunin ko lang. Alam niyo yun? Hindi pinatay lahat eh. Alam niyo pinatay? Dapat sinuko niyo lahat. Pero sa utos ng Panginoon, susuko nyo lahat. Patayin. Yung mga lalaki, babae, sanggol, at sumususo, baka, sabi na, baka. Sabi mo, Lord, sayang yung baka eh. Pwede naman ulamin, pwede katayin. Sabi ng Panginoon, hindi. Meron akong tinalaga sa inyo. Meron akong pagpapalain ko lang. At may dalawang baka ka, pagyayamanin ko yung baka meron ka. Hindi mo kailangan kunin nyo sa iba. Diba niya, magsimula ka niya sa'yo. Magsikap ka. Diba? Tupa, kamelyo, asno, yan. At pinisa ni Saul ang bayan at binilang sila sa Tilaim. 2 yutang lalaki na naglalakad, 10,000 lalaki sa Juda, at dumating si Saul sa bayan ng Amalek, at bumakay sa libis, at sinabi ni Saul sa mga Sineo, kayo'y magsiyaon, miwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalekaya, baka kayo'y lipunin ng kung kasama nila, sapagkat kayo'y nagpakita ng pagandang loob sa mga anak ni Israel nang sila'y umahong mula sa Egipto. Sa gayo'y umalis ang mga Sineo sa gitna ng mga Amalesita. At sinaktan ni Saul ang mga Amalesita mula sa Habila. Mga pangalan ng mga nasa ito. Alam niyo yung Habila, yung mga ibon ng diyan kinuha yung mga palabas na sa TV. Diba? Lawi. So Bible din naman ang galing niya. Kung patungo ka sa Sur, sa tapat ng Egypto, okay? At kanyang kinuha buhay si Agar. Ayan, yung problema, kinuha niyang buhay si Agar. O si Agag, na hari ng mga, hari pa. Amalesita. At lubos na nilipol ang buong bayan ng Talim, ng Tabak. Ngunit, pinanghinayangan ni Saul ng bayan si Agag. At ang pinakamabuti, kinuha pa yung pinakamabuting mga tupa sa mga baka at mga pinataba at mga kuldero sa lahat ng minabuti. At yung mga hindi nila lubos na hawak, hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Okay, nang magkagayon, dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel at sinabi, ikinalulungkot ko na aking nilagay sa hari si Saul, sabi ng Diyos, sapagkat siya ay tumalikod na hindi sumunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit at siya ay dumating sa Panginoong buong gabi. At si Samuel ay bumagong-maga upang salubungin si Saul sa aking umagahan. At sinaysay kay Samuel, sinabi, si Saul ay naparoon sa Carmel at narito pinagtayo niya siya ng isang monumento. At siya ay lumibot at nagpatuloy at lumusong sa Gilgal. At sinabi, at naparoon si Samuel kay Saul, at sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon aking tinupad ang yabang pa. Buwa daw siya ng monumento, parang isang alaala sa Panginoon. Ganda, no? Yung monumento, halimbawa, yung nagdigmaan doon, nagtagumpay sila. Parang gumawa ka na isang alaala na ang Diyos ay nagtagumpay sa lugar na yun, sa pamumuno ni Haring Saul. Maganda, gumawa sa monumento. At sabi dito, sinabi niya kay Samuel, God bless you, our prophet of the hour. Diba? Ano sabi niya? Pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon.
Ngayon, ang sabi? Ang sinabi ni Samuel, anong kahulugan ng mga nganit yung... Sabi niya, anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig? Narinig niya, naiiyak eh. May umiiyak. Saan galing yun? Ba't may umiiyak? Sabi, may buhay sa aking pakinig at ng mga ungal ng mga baka na aking naririnig. Ba't galing niya sa digmaan? Diba, utos ng Diyos, lahat lipulin niyo. Mga baka, mga tupa. Pero sabi niya, ano nangyari? Ba't naririnig niyo yung mga ungal ng mga tupa? Mga kabaka. At sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa mga Amalekita. Sapagkat ang bayan ay naligtas ng pinakamabuti sa lahat ng mga tupa at ng mga baka upang ihain sa Panginoong Diyos. Ang ganda, di ba? Minsan, yung isang bagay na kapag hindi mo pinagpagalan ang isang hanap buhay, di ba? Di ba? Ayaw ng Diyos yun eh. Na ayaw niya magbibigay kayo sa Panginoon na hindi mo pinagpagalan ng iyong kamay. Ang gusto ng Diyos, pinagpala ka ng Panginoon at ginawa ka niyang tagapag-ingat ng kanyang kayamanan, ng kanyang blessing, at pinagsiyaman mo yung katulad sa isang tao na tinago niya eh. Di ba? Ayaw niya magpalain siya eh. Tinago niya. Sige, huwag ka magbigay. Hindi ko magpapalain ng Panginoon. Pero yung mga tao, sabi niya, Panginoon, ito pa po yung bunga. Ito, binigay ko sa inyo. Ito, pinagsikapan ko, ginawa ko to, at binigay ko yung para sa inyo. Di ba? So, sabi niya, mabuting alipin, ikaw yung tapat. Sabi niya, pero sinasabi ni Saul, sabi niya, sagot ni Saul dito, Panginoon, sabi niya, itinabi namin yung mga tupa, mga baka. Kasi sabi niya, napakagandang ihain sa Panginoon. Bawa, di ba? Kumaya ka lang doon sa, sabihin natin sa perya na lang, huwag na tayo yung babagsak ilahin mo yung tapos babagsak yung mga kulay-kulay. Isang tumapat yung tayo, kung ba, 50, isang daan. Pwede rin pala mag-text doon? No, sir. Kasi bakit? Hindi naman trabaho ng mga Kristyano yung mga bagay na yan. Kumita ka, pero hindi dyan mainam yan. Pero ang gusto ng Panginoon, patayin mong lahat. Huwag ka magtitira. Kung maghahandog ka sa Panginoon, doon ka sa sarili mong bayan. At doon ka sa sarili mong paano yung binigay ng Diyos sa'yo, pinagpala ka ng Diyos, dyan ka mag-alay. Diba? Ang ginawa dito, akala siguro niya sa uli, diba? Na kapag nagbigay siya doon sa bagay na hindi ang gusto ng Diyos, patayin lahat eh. Diba? Kasi hindi ayaw ng Diyos na mag-aalay ka ng tupa na iba ang nagpagal, iba ang nag-alaga. Diba? Iba yung pag-ang Israel, pag nag-alaga sila, sarili mong alaga. Kasi bukan mo, patayin mo yung baka na hindi ko nag-alaga. Mabilis mo sige yun eh. Baka nga, tapos namin pa lang. Bawa. Mother, lang. Kukunin ko yung baka mo. Kunin mo yung baka mo, ialay mo sa Panginoon. Baka sabihin mo, huwag na lang. Kasi bakit? Ang tagal mo pinalagaan eh. Diba? Parang ang hirap ibigay sa Panginoon eh. Kaya nga sacrifice eh. Talagang may sakripisyo talaga eh. Talagang doon yung talagang masakit man. Pero sabihin mo, wala akong magawa sa iyo dahil sa Panginoon ka eh. Diba? Ibigay mo yun. Kasi gusto ng Diyos, alam mo kung bakit? Kasi pag inalay mo yun, diba? Hirap yung kasing subukan mo yung halimbawa, minibigay din sa'yo. Ay, para pakibigay mo mga tusod ka, so hulog ka, ng times, hindi mo pala sa'yo. Ang bilis mo ihulog eh. Pero pag subukan mo yun sa'yo, diba? Parang pagbuklat mo ng wallet, yung tagal eh. Diba? Ang hirap eh. Kasi bakit? May sacrifice. Diba? Parang hirap, diba? Pag sarili mo ng alaga eh. Ibibigay mo na sa Panginoon eh. Diba? Ang hirap talaga ibigay. Pero hindi ganun yung mga kapatid eh. Diba? Kasi pero dito, ang utos ng Panginoon, bakit hindi ngayon? Pinapatay niya yun eh. Kaya sabi niya, ibigay daw, ialay eh. Sabi niya, at ang natira ay aming lubos na nilipol. Kinuha lang, sabi na si Saul, sabi niya, kinuha namin yung mga best. Yung matatabang baka, yung mga tupang matataba, pero pinatay bukod doon sa mga pangit na, pinatay na namin sila. Di parang proud pa siya, no? Parang ganito,
Panginoon, nagbigay naman ako, pero alam mo yun, nagkasala ka ng fornication sa Panginoong Diyos. Sabihin, nagbigay ka sa Panginoon, pero yung buhay mo, ang utos ng Diyos, huwag kang makisalamuha sa ibang tao, labas sa mensahe. Tapos sasabihin mo, magbibigay ka ng tithes, sinopening mo, proud ka pa? Diba dapat nasa purity ka, puro-puro ka talaga sa Panginoon? Okay, next. Taas natin. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka. At aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. Sinabi niya sa kanya, sabihin mo, sabi ng Diyos kay Samuel. At sinabi ni Samuel, bagamat ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? At pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel? At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay? At sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos na ulipunin ang mga makasalanang Amalekita at labanan mo silang lahat hanggang sa Israel malipol. Bakit nga? Sabi niya, bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y yumao sa daan ng pinagsuguan sa akin ng Panginoon. At aking dinala si Agag sa hari ng Abimelech na aking lubos na nilipol ang mga Amisita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka ng pinakamabuti sa mga tinalagang bagay upang iyain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Sabi niya, oo, pinatay ko lahat ng bayan pero maliban lang sa isang hari. Nilipol namin lahat ng mga ayo pero kumuha kami ng mga the best ang dahil ang gusto namin ialay sa Panginoon. Diba? Isang magandang pakinggan. Pero sabi niya, ngunit ang bayan ay kumuha sa... Ayan, nakitaas natin. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at mga hain gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain. Nag-alay ka, pero sabi niya, maganda yung bibigay tayo. Pero mas maganda yung sumunod ka ng tama. Pero sabi niya, at pagdinig sabi niya, ang pagsunod ay maigi sa hain at ang pagsunod kaysa taba ng mga tupa ng lalaki. Kung wala kang maibigay, basta malaga, alam mo yung tinig. Pag pinagpala ka ng Panginoon, sige, okay, next time. Okay, di ba? Okay, sabi dito, sapagat ang paghimaksik ay gawayan ng kasalanan ng panghuhula. Okay na, doon na tayo. Okay, sige, doon lang, tigitaas natin. Sapagat ang paghimaksik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, Bible po nang sabi niya. Pag matigas ang ulo natin sa salita ng Diyos, yan ay isang bagay na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Akala nyo, yung mga nasa labas lang sumasamba sa larawan. Pagka isang bagay pa lang hindi mo sunod sa salita ng Diyos, ipagsamba na pala sa Diyos-Diyosan. At sa mga terak, sapagat dahil sa iyong nilakwil ang salita ng Panginoon ay kanyang namang nilakwil ka upang huwag ka na maging hari. Ngayon, gusto mo ng hari, pinayagan ka ng Panginoon. Pero sabi niya, pero kung maghahari ka sa sarili mo, sige, pero huwag ka makikisalamuha sa hindi mo ka pananampalataya. Huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi ginagawa ng isang Kristyano. Diba? So yun ang sinasabi doon. Pero sabi niya, dahil sa oras na dumalangin ka, sabi ng Panginoon doon sa bayan Israel, hindi kita didinggin. Ganun kabigat yung binigyan binitawan ng Panginoon. Kaya nga, ano yan? Ang tinanggihan hari. Sa side ng spiritual speaking, ang Diyos ang nag-ahari sa atin sa mamagitan ng kanyang salita. Pero sinasabi natin, siya ang ating hari, pero tinakwil naman natin. Kaya sabihin niya, siya yung hari yung tinakwil. Diba? Kaya, sana nakuha niyo po. Ang mahalaga lang naman, makuha niyo yung sustansya. Yung substance na gusto kong i-deliver. Okay? At kung nakuha niyo, God bless you all. Ganyan lang naman yun eh. Pero hindi ko kayo sasaktan. Hindi ko kayo sinasaktan. Okay? Ang akin lang po, reminders lang. Ang trabaho ko po, reminders lang. Paalaala.
Pero ang Diyos pa rin naman ang gagawa niya, magpapalago sa inyo. Ang trabaho ko lang ay mag-remind lang. At kayo na lang gagawa niya. So, yan. Lord, I want much more of you. Today we dwell in your presence. To the grace that you may increase. Every day, Lord, be much more like you. Lord, I want much more of you. Yes, hallelujah. Today we dwell in your presence. To decrease that you may increase. And every day, Lord, be much more like you. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, my Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease, that you may increase. Next stanza. Lord, we thank you for your grace, so we can come in your presence to adore and exalt your name. Design for your word to manifest once more. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to ask, Lord, hallelujah, that you may increase. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease, that you may increase. For the last time, hallelujah. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease, that you may increase. I want to decrease, that